Ayan mga kababayan, dito na naman tayo sa may Ilog Pasig, Esplanade. At update tayo dito sa may ginagawang esplanade ng ating pamalaan. At sa ngayon dito tayo sa may MacArthur Bridge mga bayan. Ayan, at yun yung kikita ay malinis na malinis ang esplanade mga bayan, no? Malinis na malinis ang esplanade at wala pong mga kalat dyan sa taas, ano? Napansin ninyo na may mga basura at may mga ano na naman, may mga water lily na naman o water hyacinth. Yan, at dito sa may sa may ginagawa na extension ng Phase 1A mga bayan ay malapit na po dito yung yung pinakadulo, at kunti na lang po yung tatambakan nila para maabot na dito sa may dulo yung esplanade na pinakakalapad, ayan. Sa ngayon may nakabitin dito sa may na to, bako na to, na drum, ayan kung nyo nakikita. At may mga dito. Hello, shout out kayo. Ayan, ayan, shout out. Ayan, sila mga mga estudyante. Ayan, sa ngayon mga bayan ay nilinis lang po nila dito yung sa taas ng Ilog Pasig Esplanade dito sa may extension ng Phase 1A. Break time tayo ngayon siguro. Kaya ganon ang at yung gulong na ginagawa nila, yung gulong na yun. Ayan, at ang mga bayan, ang tubig ng Ilog Pasig mga bayan ay medyo malinaw na ang tubig, at hindi na siya ganong kulay tsokolate katulad nung nakarang araw. At ang hindi lang po na nawala yung mga water hyacinth o water lily. Ayan, at dito ayan mga sa ngayon ay mukhang break time nila mga bayan, kaya sobrang init pang sikat ng araw. Yan, at bumaha dito sa sa ilalim ng tulay mga bayan, Yan, hindi gumagana yung dito, yung water pump o pump station o pumping nila, Yan, hindi gumagana. At dati dito yan, sa may na yan, yung may kulay orange na yan. Kumbaga dito umaagos ang tubig dyan, galing doon. Sa ngayon wala, at mukhang hindi po nila pinapaandar ang kanilang pumping. At sa ngayon mga bayan ay yun, ayos yung busina ni kuya. Ayan, dito sisilipin din natin dito sa kabila para sa ganon makita po ninyo ang nangyayari dito sa may kabilang side, dito sa pagitan ng LRT Bridge at ng MacArthur Bridge, kung ano po ang ganap dito, kung ano pang ginagawa dito, kung ano po ang nangyari. Ayan, same as usual mga bayan. Ayan, same as usual. Dito lang mga mga empleyado doon sa may kanilang barracks naka silong, at maging doon sa may kabilang barracks nila, may barracks na sila doon, Ayan, may pahingahan sila diyan, Ayan, gumawa sila ng pahingahan nila diyan. Yan, sa ngayon mga bayan ay
yung ano dito, yung mga pilote na linagay diyan ay ganun pa rin at hindi nila pa rin nakuha yung mga formas diyan, ano. Yan. Hindi nila nakuha yung formas diyan. At yung mga ano dito, mga I-beam dito ay nandito pa rin. Ayan, at maging ang crane na napakataas na crane, ayan. Wala na po yung ano niya, oh. Ay, ayan. Yan yung kanyang pang kalawit, ano, o kanyang hook. Yan, sa ngayon mga kababayan, ang Ilog Pasig ay may kataasan ang tubig, ano. Kung nyo napapansin, ay high tide siya. At yung ano dyan, oh, yung pinaka poste ng LRT mga bayan ay naabot o naapaw dun sa kanyang pinaka level, ano, nakaapaw. O yung train mga kababayan ay dito, oh, pareho-pareho yung kulay, oh. At panay-panay ang daan ng mga train dito mga bayan. At ibig sabihin ay mabilis po ang biyahe ng mga train sa ngayon. At wala na po tayo na balitaan o wala na po tayong na lalaman na may mga na-discarrel na train o wala na tayong nabalitaan na ang train ay tumirik sa kaligitnaan, no? Na hindi katulad nung dati na ang train ay talagang tumitirik dyan sa gitna at sa gitna pa lang ay bumababa na ang mga pasahero. At naranasan ko rin po yung nag-train kami dati at nasa gitna po kami bumaba lahat. Pero ngayon mga bayan, sa panahon ngayon at simula nung kay PBBM, sa panungkulan ni PBBM ay inayos ng mabuti o binigyang pansin ang ating ang ating DOTR o ang ating mga transportation ng ating Pangulo, at yung hindi na pwede yung pwede na. At sa panahon ni PBBM hindi pwede yung pwede na, at kailangan ay akma at sakto sa disenyo ng mga train, no? Kaya wala na po tayo masyadong nababalitaan na mga na-discarrel na train o na tumirik na mga train dito sa may kahabaan ng LRT at na maging sa MRT, no? Sa mga MRT, mga kung ano-ano man na mga train ay wala po tayo nabalitaan na na-discarrel sa ngayon, simula ng si PBBM ang umupo, no? Yan, at napaka ano na po ngayon ang mga bilihin po natin, at sa kay PBBM lang din po nangyari ang mga bilihin ay bumaba, no? At katulad ng mga bigas dati panahon ni Cory tumaas, panahon ni Ramos tumaas, panahon ni Estrada tumaas, panahon ni Gloria tumaas, at panahon ni Pinoy tumaas, panahon ni Duterte lalong tumaas, at sa panahon ni PBBM ay bumaba mga bayan, ha. Ang anim na presidente ng simula kay Cory hanggang kay Duterte mga bayan, hindi man lang natin nabalitaan na ang bigas ay bumaba. At sa lahat ng mga presidente, no, wala pong bumaba na presyo ng bigas. Pwedeng nag-steady at panahon ni ni Pinoy, nag-steady ang presyo ng bigas. Panahon ni Ramos, panahon ni Estrada, panahon ni Gloria, tumataas at tumataas ang presyo ng mga bigas mga bayan. Sa panahon ni Pinoy ay bahagyang nag-steady ang presyo ng bigas. At kung tumaas man
kung tumaas man, kunti lang. Pero sa panahon ng kay Duterte na mga bayan ay biglang bumulusok ang presyo ng bigas. At ang mga magsasaka mga bayan ay halos hindi na makapagtanim dahil po sa sobrang taas ng mga bilihin. Pati yung mga gasolina ay tumaas. Kaya yung mga natin mga magsasaka ay kahit ni kailan hindi ko na balita na kinamusta man lang ni Duterte nung time. Kaya yung ating mga magsasaka mga bayan ay naghinto o tumigil sa mga pagtatanim dahil po sa mataas ang mga abono, kung ano-ano mga materyales o ano mga gamit sa pagsasaka tumaas. Kaya ito ay pinagsamantalahan po ng mga bilyar at pinagbibili yung mga lupain at isa din po ang mga bilyar sa mga kung bakit tumaas ang ating presyo ng mga bigas o ng ating mga pangunahing produkto o pangunahing pangailangan dahil po sa tarification law na pinataw ng mga bilyar para sa ganon ay tumaas po yung yung mga bilihin at talagang hindi na makapagtanim ang mga magsasaka natin dahil po sa tarification law at hindi po binigyan ng power ang NFA ang binigyan ng power ng mga tarification law ni bilyar ay yung mga mayayaman, mga importer at katulad nila at sila po ang nakinabang nung time na yun na kung bakit tumaas ang mga bigas talagang dahil po nag-ano po tayo sa importation na paggagawan din po ng mga importation ng panahon ni Duterte at sinamantala na po ng mga bilyar na binili ang mga mga lupain ng mga magsasaka dahil po sa mataas ang mga pagtatanim o pagsasaka at luging-lugi ang mga magsasaka kaya napilitan silang ibibenta ayan at ang mga mga bayan ang mga negosyante ang siyang namayagpag nung time. Yan sa ngayon mga bayan sa panahon ni PBBM ay nakita naman ninyo kaliwat kanan ang mga balita na pupunta ang ating Pangulo sa mga magsasaka at hindi lang pumunta kundi nagbigay ng mga ayuda at nagbigay ng mga fertilizer o nagbigay ng mga makinarya pangsaka para sa ganon ay magagamit ng ating mga magsasaka sa pagtatanim. Kaya ito ang naging dahilan kung bakit bumaba o bumagsak ang presyo ng mga bigas ngayon o mga pangunahing produkto na ating pangangailangan ngayon. At kahit na may mga gira sa ibang bansa ay maapektuhan man tayo pero hindi katulad dati na talagang sobra ang apektado ng ating ekonomiya kapag may mga sigalot sa ibang bansa Ayan, at mabuti na lang ay si PBBM po ang naging presidente. At nakita naman ninyo kaliwat kanan po ang mga nagtataasan at nagtatayugang mga building na mga pinapagawa o mga ginagawa. At makita naman ninyo pati yung mga tulay, mga kung ano-ano pang mga infrastructure na talagang tugma po sa programa ng ating Pangulo na Build Better More. Yan, don't forget to subscribe my YouTube channel. At ito po ang latest update dito sa may Ilog Pasig Esplanade, particular dito sa pagitan ng LRT at ng MacArthur Bridge at maging dito sa may Phase 1A extension. At kung inyo naman nakikita ay malaking ang pagbabago. Ayan. At sa ngayon nakita naman ninyo mga bayan yung mga bakal dito, dami Yan, at mga bagong mga items. Yan, don't forget like, subscribe and share. Yan, at
i-click nyo na ang notification bell, i-select nyo na ang all para ma-notify agad kayo tuwing ako mag-live, mag-upload ng mga videos. Ayan, andito si Foreman, no? At ang mga tauhan niya. Ano? Ayan mga bayan, kung inyo nakikita. Yan, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa aking mga upload sa aking pagbablog. Yan, at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin, at mabuhay ang Pilipino sa mga sulok ng mundo. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto nyo. Yan, mabuhay po ang bagong Pilipinas.